ay i-shield nyo po uli para mataas pa rin po yung germination rate kapag ginamit po ninyo. Maglagay po tayo ng ilang seeds sa ating kamay. Ano? Ang kinchay po, pwede nyo pong ipunla po nyo muna o kaya naman po pwede nyo direct planting. No? So ito po, dahil nasa urban area lang tayo, kumuha lang tayo ng ilang peraso ng seeds at ibubudbud po natin dito sa ating maliit na timba. Ayan. So bandang gitna po natin ilagay. Tapos takpan po ninyo uli, no? Ng panibagong lupa. Ayan. So takpan natin ang panibagong uli ng lupa. Itong ating bagong tanim na kinchay, direct planting po yung pamamaraan na ginawa natin, ano? Pagkatanim ay bahagya po silang diligan, ano? I-squeeze lang po ng ganito. Yung sprayer na ganito, ano? Dahil mamasama-sama na kasi yung lupa na ating pong pinagtamnan. Ayan. Ang kinchay naman po ay within 5 days to 1 week ay tutubo na yan. Sprout na po yan. After 1 week, so yan po sprout na, no? Ating ibinudbod na buto ng kinchay dito po sa maliit na timba na pinaglagyan ng pintura. After 2 months, so yan na po, no? Ready to harvest na yung ating kinchay na nakatanim po sa maliit na timba na pinaglagyan ng pintura. Kung kayo po yung urban gardener lang, so magtanim lang po kayo na kahit dalawang ganyan na paso, no? Ay hindi ka na po mawawala ng supply hanggat buhay po yan, ay pwede ka pong kumuha ng iyong tanim na kinchay kapag iyong kailangan. Hindi ka na po bibili sa merkado, kukunin na lang po ninyo sa inyong garden. Sa pag-harvest naman po, ano, tingnan nyo po itong mga ano niya pong to, yan, kukunin nyo lang pong ganyan. Yan, hugutin nyo lang po siya. Yan po, no? Yan. So, dito lang po sa bandang ilalim na bahagi lang niya, no? Tapos magkakaroon pa ng panibagong usbong yan. Usbong po siya ng usbong. Yan, so ito naman sa kabilang side. Yan. Ito, so yung kinuha ko lang po yung mga nakalaylay na kanyang mga daon. Ayan. Dami na tayong nakuha, oh. Ayan, oh. Dito pa yung ating kukunin. Mga nakalaylay, yun. Ayun. Ayan. Ang bango. So, ito lang po, ano? Enough na sa isang lutuan ito. Ano ba? Kukunin pa natin yung isa pang yun. So, ito, nakalaylay pa rin siya. Ito. Ayan. Ayan. Lalaputin nyo lang po, augutin nyo lang po siya, no? Ito naman. Ayan. Nakarami na tayo. Ito rin. Meron pang mga nakalaylay dito eh. Kunin natin lahat ng nakalaylay. Ito. Ayan. So ito, dapat nating na-harvest. So ito po yung ating na-harvest, na ating tanim na kinchay. Ngayon po ay magluluto tayo ng masarap at masustansyang ginisang kinchay at tokwa alam magsasakang reporter. Halip po kayo, samahan niyo ako. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang ginisang kinchay at tokwa alam magsasakang reporter. Yung ating bida, bagong harvest na kinchay. Tapos yung tokwa ay iniwan ng maliliit at pinrito ko na. Karne ng manok giniling, no? Na karne ng manok. Tapos mantika, bawang, sibuyas, ito'y pamintang durog. Tapos asin, toyo, kamatis, harina at tubig. So yun po ang kumpletong sangkap. Lagyan natin ng mantika dahil mainit ng ating kawali. Ayan, medyo painit ng bahagya ang mantika. Lagay na natin ang ating bawang. Lulutuin ng bahagya ang bawang.
Yung medyo ma-brown-brown para lumabas yung kanyang aroma. Sunod ay ang sibuyas. Yan. Basta naggigisa, partner yung dalawang yan, no? Pampalasa, pampasarap at pampasustansya. Next, yung ating giniling na laman ng manok. Ayan. Alright, haluin natin. I-mix natin sa unang sangkap. Ayan. Kamatis. Ayan. Sama sa ating paggisa. Kamatis. Sunod ay ang durog na paminta. Yan. Alright, haluin natin. Sunod ay ang asin. Yan. Mix-mix natin. Sunod ay ang toyo. Yan. Okay, yalo din natin ang toyo. No, lagay na natin ang ating tokwa, no? Yung tokwa, sabi na ko nga, luto ko na yan. Yeah. Iniwa ng maliliit. Yan, i-mix natin mabuti ang tokwa sa naunang sangkap. Yan. Next ay ang tubig. Para may konti siyang sabaw. Yan, para hindi matuyo, no? Ating kinigisa. Sunod ay ang harina. Ayan. I-mix din natin sa gitna ang harina. Alright, tapos haluin natin. Iyon. At ang panghuli ay ang ating bida. Ang ating bagong harvest na kinchay. Yan. Ayun. Marami pong gamit ng kinchay, ano? Pangunahin na po dyan sa pansit. Yan, masarap po. Dahil pampalasa, pampasarap at pampasustansya. At dito rin, itong ating nilulutong ito, napakasarap po niyan. Ha? Lalo pat bagong harvest. Ayan, alay natin ang buti. Ang bango. Pupunta yung usok sa akin, ang bango, naamoy ko. So ito na yung ating bagong lutong, ginisang kinchay at tokwa, alamag sa sakang reporter. So ngayon ay titikman ko na, no? Itong ating bagong lutong masarap at masustansyang ginisang kinchay at tokwa, alamag sa reporter kung gaano to kasarap, no? Natin kung gaano to kasarap. Kuha tayo ng kaunti. Yan. May kasang kinchay po, no? Tokwa. Ang sarap. Oh. Manamis-namis ang lasa ng kinchay dahil bagong harvest. Nawa po ay nakapag-share na naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito. Una po, yung simple at madaling pagtatanim ng kinchay, no? Sa mga timba po ng pintura, no? Yung maliit na timba na dapat ay patapon na bagay, pwede pong mapakinabangan. At ang pagluluto po ng masarap at masustansyang ginisang kinchay with tokwa, alam magsasakang reporter. Ako po ay napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon. Ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Happy farming po! God bless! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood
dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Arnel Escoto. Hello magsasaka reporter, ano po bang magandang pampabunga ng lemon? Yun po kasing tanim ko, almost 3 years na wala pang bunga. Salamat po. Thank you very much sa Arnel. Marahil ay kulang yan ng nutrients na nakukuha yung tanim na lemon at kung paano mo siya itinanim. Kung itinanim mo yan through seeds, matagal talaga yan bago magbunga. Abot yan ng 4 to 5 years bago mo mapabunga. Pero kapag grafting at Marcot method, dapat within 1.5 year mapapabunga mo na yung tanim mong melon. So maglagay ka ng natural to organic na pataba, magdilig ka ng binabad na balatang saging at mag-spray ka ng fermented fruit juice. Nang sa ganon, magkaroon ng bunga at mapakinabangan ang iyong tanim na lemon. Tanong naman mula kay Alvin Lopez. Sir Mer, ang oregano pesticide po ay kayang itaboy ang mga uod na arabas na umaatake sa mga sibuyas? Salamat po. Thank you very much sa Alvin. Hindi ko pa nasubukan sa mga harabas yung oregano pesticide. Pero ang pwede kong i-recommend sa iyo ay yung OHN. Ito'y pinagsama-samang bawang, sibuyas, sili, luya at molasses. I-ferment mo into 3 weeks. After fermentation, kunin mo yung katas. Sa isang kutsara ng katas, sa 1 liter na tubig, i-spray mo sa iyong mga tanim na sibuyas. Kasi dito sa akin na nagtanim na ako niya at sinubukan ko, effective naman, baka maging effective sa inyong lugar. Tanong naman mula kay Julia Kalunsag. Hi magsasakang reporter, same po ba yung abo ng kahoy sa kawayan? Salamat po. Thank you very much sa Julia. Yes, pareho lang yan. Magandang natural at organic pataba yan sa ating mga tanim na alaman. Mga 10% ng abo, isama mo sa iyong lupa na pagtatamnan ng iba't ibang uri ng halaman tulad ng mga green leafy vegetables. Nagtataglayan ng macro at micronutrients. Tanong naman mula kay Nick RC. Sir Mer, pwede po bang isabay ang fermented fruit juice sa synthetic na potas? Salamat po. Thank you very much, Nick. Ako hindi ko pinagsasabayan. Ako kasi yung aking nakaugalian ay organic farming. Puro natural at organic na pamamaraan ng ating ginagamit sa ating mga tanim na halaman. Hindi ako gumagamit ng synthetic, kaya hindi ko nire-recommenda na pagsamahin ng synthetic sa natural na pamamaraan. Tanong naman mula kay Jessie San Pedro. Sir Mer, lagi po bang dinidiligan ang pansit-pansitan? Salamat po. Thank you very much, Jessie. Ako may tanim nga dito. Halos hindi ko yan dinidiligan dahil itinanim ko yan ay self-watering ang pamamaraan. So yun po yung itsura ng pansit-pansitan. Isa po yan sa mga recognized ng Department of Health bilang halamang gamot. Magtanim din po kayo, magparami din po kayo ng pansit-pansitan. Tumutubo lang po ito kahit saan, kasama ng mga damo. Pero pwede nyo pong i-separate ang seeds niyan para magparami at magtanim ng pansit-pansitan. At ang huling tanong natin ay mula kay Iris Cabalu. Sir Mer, ilang araw po ba pwedeng pitasin ang bunga ng talong? Kasi minsan po ay wala pang isang dangkal, matanda na po pala ang bunga ng aking tanim na talong. Salamat po. Thank you very much sa Iris. Conforme sa variety na tanim mo, baka yung naitanim mo, sadyang maliliit lang talaga ang bunga. May mga talong kasing mahaba ang bunga, ikaw mag-assess, makikita mo naman, kapag matanda na yung bunga, mag-iibang kulay, Kung kunyari, violet po yung tanim mo, mag-iibang kulay po yan. Dapat, pag violet na violet po yan, bata pa, pwede pang pitasin at kainin ang bunga ng yung tanim na talong. Pero kapag naging brownish na po yan, matanda na siya. So hindi na yan hindi na yan masarap, bagamat pwede pa siyang pitasin. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po niyo. Inikayat ko rin po kayo na magtanim din kayo ng iyong sariling pagkain. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Happy birthday muna kay Honey Rose Hernandez, Yolanda Santiago, Amor Paharda, David Paharda. Shoutout kay Tatay Susing at Nanay Nori Kadigting, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Peng Bartolome, Lisa Elvira, Lawrence Valdez, Elizabeth Rodriguez, Rhea Rapinan, Annalisa Piamonte, Michael Ang, Corazon Zerano, Elmo Premut,
Nicolas Dandan, Romeo and Sosa Fernandez and family, Alex Giao at Alex Fuentes. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Lyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.